sabi ni Commander. Kaya lang daw gusto kong pumunta sa school ng anak ko para bumili ng PE uniform is para daw makapagmotor ako. Sabi ko sige sige, utusan mo pa ako, basta wag mo lang akong pabibili ng hindi ko kayang dalhin ilagay sa backpack. Para lang daw makapagmotor ako. Syempre nawala yung ulan eh, oh. Hindi magmotor tayo. Kailangan ko rin naman bumili ng uniform ng anak ko, oh. Pero syempre dahil gusto ko magmotor, I just wanna ride. Let's go! Uy! Ay, pula pa pala, pula. Oh, green, go, go, go! Damon tayo sa school ng aking dalaga. Baka matsyempuhan ko dito, naglalakad or naglalakwat siya. Wala na sa klase. Tinanggal ko yung inuupuan ko na ano, pampataas ng upuan. Naninibago ako. Sige, yun na lang ko kwento ko sa inyo. Bakit ko ba binago yung seat height ni Octavia? So magsimula muna tayo dun sa stock na upuan. Yung stock na upuan, maganda yung kanyang seat height. Actually gusto ko nga medyo mas mataas pa ng konti. Kasi pag mas mataas yung seat height compared to the handlebar, yung rider triangle ay mas nakafocus sa pagiging agile, so pagiging sporty. Okay. Ang problema ko dun sa stock na upuan, masyadong malambot yung foam. Hindi ko maramdaman yung feedback ng grip ng pulihan. Kasi gusto kong nararamdaman ko yung vibrations eh, para nararamdaman ko yung nangyayari sa gulong. So ang ginawa ko dun sa stock, tinanggal ko yung foam. Ang naging benefit sa akin nun, naging hard seat na siya, parang racing seat. Sige ate, tawid. Ramdam na ramdam ko yung feedback ng likuran. Wait lang. So nung ramdam na ramdam ko yung feedback ng likuran, ang sarap kasi kumbaga mas madali para sa akin na maramdaman kung nasan yung limit ng grip ng hulihan, lalo na kapag nagko-cornering. Ang naging malaking downside nung hard seat, bumaba yung seat height. Sobrang baba. So yung rider triangle na hinahabol ko nasira. Bumaba yung upuan. Ang ginawa ko ngayon, kumuha ko ng mga libro, yung hardcover na libro, dalawa, tapos ibinalot ko sa parang blanket na may zipper. Ibinalot ko yung dalawang hardbound na libro ni Commander. Ibinalot ko sa blanket, tapos in-strap ko sa upuan. So yung upuan, na-achieve ko yung seat height na gusto ko, na mataas. Talagang dapat talaga. Siguro talagang dapat ang binili ko sports bike. Anyway. So ang problema ko naman dun sa blanket na yun, dahil siya ay naka-strap lang, ay malikot. Kahit anong higpit ng gawin ko, gumagalaw siya.
eh pag gumagalaw, na ano ko, na natitrigger yung OCD ko. Hindi ako mapakali. Nawawala siya sa pwesto, nawawala siya sa pagiging sentro. So tinanggal ko uli muna kahapon. Sabi ko magra-ride muna uli ako na naka hard seat lang talaga, pero ito ang sobrang baba. Yung rider triangle parang more biased on comfort, pero ayoko ng comfort. Ang gusto ko is yung ano, ayoko ng comfort. Ang gusto ko is feedback and ano, yung magandang weight bias sa front para maganda yung front grip. Sporty riding ergonomics. So siguro dapat talaga ang binili ko sports bike. Anyway, yun naman yung naikwento ko sa inyo. Okay, ano naman yung useful information about seats? So alam na natin kapag hard seat maganda yung feedback. Pag maganda ang feedback, makakapag-ride ng mas confident dahil nararamdaman mo yung ginagawa ng motor. Ang kagandahan naman sa soft seat, komportable, pero that's not my show, that's not my game, that's not what I want. Ngayon, ang maganda naman sa mataas na seat height ay yung kanyang rider triangle ay naka-bias sa, dito na lang tayo, naka-bias sa pagiging sporty, lalo pa kung i-combine mo sa mababang handlebar katulad ito yung Street Fighter handlebar ko. So sarap, ang sarap ng ano niya, ang sarap ng rider triangle niya for sporty riding. Ngayon, ang maganda naman sa low seat height is of course pagdating sa tukuran ng paa, edi mas komportableng tumukod yung paa. Which is komportable yun, beneficial yun, halimbawa nasa traffic o nasa singitan, nasa maniobra, city riding, overall city riding, yun. So depende na lang sa inyo kung anong pipiliin nyo. Katulad ko, kung pinipili ko is yung rider triangle na sporty ang ergonomics para mas favorable for front end grip. Yung feedback na nararamdaman ko, gusto ko yung seat height na mataas para yung rider triangle is nakabias sa front. Ang gusto ko is lower handlebars para nakabias sa front yung weight. Maganda siya for agility and cornering. Gusto ko ng hard seat para ramdam ko yung force and feedback. So ngayon ang isipin ko na lang is paano ko to itataas, itong hard seat na to. Paano ako magkakaroon ng hard seat na mataas ang seat height nang hindi gumagastos? Yun ang tanong doon. David, dyan ka muna. Let's go. Let's buy some uniforms. O mamaya na uli.